and Colonel Leonardo O'Donnell, both retired. Sir, baka gusto mong bumati. Okay. Magandang araw mo sa inyong lahat nakikinig. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito sa vlog. Ito ay pagkataon namin na talagang mapaalam sa mga ating mga kababayan yung talagang sitwasyon ng ating bansa, lalo na dahil sa resulta ng pagdadaya ng 2022 election. Maraming salamat po. Okay, sir, may clear lang po, no? Even in one word or few words, describe what is election for you? Ang election para sa akin ay it is the cornerstone of our democracy. No? Kung walang fair and honest election, wala tayong demokrasya. Sir, what is election for you? Election na yung pamamaraan para lang sa national leadership nakatulong sa bayan. Pero yung nangyari dahil sa dayaan, yung hindi natin gusto na so, bagsak tayo. Okay, sir, how did you come up with the idea na merong daya? Okay. Noong natapos ng election, una namin kay Laudonio, sobrang bilis yung unang oras na bilangan. At nagtaka rin si Kay Laudonio, paano mabilang yung 20 million votes sa isang oras? At ang nakapagtataka pa ay mabilis nung unang oras from 7 to 8, no, nagsara yung ating election ng alas 7 ng gabi. Alas 8, mayroon ng 20 million na bilang. Pero yung second hour, na dapat ay wala ng administrative matters na gagawin. No? Kasi bago makapag-transmit ng resulta ng election, kailangan muna mag-imprenta ng 8 kopya ng election returns. Ayun, that takes more than 12 minutes. No? Yes, 12 to 15 minutes. So pag nagsara yung alas 7 yung eleksyon, marami pang gagawin administrative matters na yung pinakamaagang transmission ay mga mga 7:30 na. So 7:30 to 8, may 20 million. Habang from 8 to 9, na isang oras na buo, natapos na halos yung mga administrative matters, biglang bumagsak ang bilangan. Bumagal na po. Oo. Kung sinasabi nga mabilis ang internet, Dapat consistent. In fact, sa second hour, dapat mas madami ang mag-transmit, no? Pero ito baliktad. So doon na halata ni Colonel Antonio at sinasabi nga sa Comelec, pakita nyo yung 20 million ng unang oras. So, Sir, kayo po, bakit naisip ko nga may daya? Kasi nga yung piniliwanag ni General Eli na almost impossible based on time and motion study. Ako naman naniniwala ko sa kanyang expertise na estudyante. Nung sabihin niya sa akin na ito rin natin yung laban. And at that time, ano ko naman, physical power. So, bakit makikita naman po, no, nung panahon na yun, during that election day, meron pang mga machines, smartmatic machines, na hindi gumagana. yes. Na yung iba, hindi na totally nagamit, and then yung iba ay nagamit, nagsimula ng meron 12 o'clock at meron pinaka-latest na is parang 5 o'clock na yata nagsimula siya, no? Mm-hmm. So, pwede pa bang mag-transmit kagad yung gano'n na paano? Napuna rin namin yan, no? Nung pinipilit kasi
namin, na kay Rodonio, na ilabas ng POMELEC yung tinatawag na transmission logs. No? At yung transmission logs galing mismo sa mga telcos, Globe, Smart. At ngayon lang namin nalaman, hindi pala ginamitan dito. So dalawa lang actually ang telco na nag-transmit, Globe and Smart. Pero nung impression natin noon, kaya mabilis daw, dahil tatlo ng telco natin. Yun ang sabi ng Comelec. Sinasabi ng POMELEC, kaya mabilis tayo, tatlong telco na. Ayun pala, dalawa lang ang telco na ginagamit. No? So, nasaan doon yung bilis na sinasabi nila na improvement sa mga past election natin. So, talagang huli din ang POMELEC sa kanilang sariling bumanga. So, talagang ibig sabihin, merong something odd, no? Unusual o Unusual. unnatural. Unnatural. So, ano pong ginawa ninyo? Nung makita nyo yung mga ebidensya, ano pong tingin si Sir Rodonio, ano po ang sunod na ginawa nyo? Una-una, napilit ko si Trent Garcia na magbigay ng proof of transmission. So, March 23, sinama ko po si General sa mga kukunin ko yung sinasabi ko ng proof of transmission. Just to find out kung may disappointment na ginagawa mo na this son of a bitch, Diba? Sabi na, nandun yung transmission lines. Yung din na sinabi na sa mga tao na this afternoon, morning kasi napunang siya. Ibibigay ko kay Colonel Rodonio yung transmission lines. Transmission logs. Kung ngayon, i-explain nga ni General Eli, kung anong tinagat namin. Ano po ang natanggap nyo nun? Isa pa nga pala sinabi ni Rodonio, hindi transmission logs ang binigay sa amin ng POMELEC. Deception logs. Tama, magandang termino. So, ano po yung binigay para sa inyo? Well, itong binigay sa amin ng Marso ay ang reception logs, no, yung natanggap ng transparency server. POMELEC, no? Ito yung transparency server, ito yung nakikita ng mga tao every 15 minutes, ina-update ito for after 7 o'clock p.m. of May 9 hanggang natapos yung bilangan mga 5 days later. No? So, every 15 minutes, mayroong update yan, transparency server. Yun ang pinakita sa amin. Yung binigay yung complete na log, no? Yung From reception. the first ER na natanggap, nakalagay doon is natanggap yung pinakaunang election na returns ng 7:08 p.m. No? 8 minutes. Nakakaduda na yun. At yung return na yung galing sa Isabela. No? So, yung unang compilation nila ng results ay pinakita nila sa publiko ng 8:02 p.m. May 9. At doon nga, nagtaka na ang bakit 20 billion. No? From 7:08 p.m. to 8 p.m., 20 million. 8 p.m. to 9 p.m., 12 million na lang. Bumaba na po. Yes. Gusto mas marami na mag-process. And then dito, kasi pagsara ng eleksyon natin, hindi ka agad makatransmit yan. Kailangan mag-imprint. Of course, magsasara na kami. Yung at least na debate, magsasara na kami ng eleksyon, wala nang pwedeng pumasok. At mag-imprint ka ngayon ng walang kopya. No? Hindi pwede mag-transmit. Hindi mo mapilit ang makina mag-transmit pag hindi pa naka-imprenta ng 8 na kopya. At yung imprenta na yun ang mga 10 minutes. Lilinawin ko po, yung 8 kopya is sa isang boto lang ng isang tao. Hindi.
yung ER na, yung election na record na, yung president, marami na po bayad sila. sa mga presinto, no? Mm. Yung total na nakuha ng mga kandidato sa president, sa vice president, down the line, senators, yun ang i-imprenta. Mhm. So, ibig sabihin, yun lahat ng binoto. Pero Diyan sa presinto niya. sa presinto yan. So, parang result na ng election results na ng presinto niya. So, paano po ba yun? Alimbawa, linawin natin mas maigi sa ating mga manonood. Yung paano po ang isang, alimbawa, ako yung butante, nagkasa ko ng balot, ihulog nila dun sa ano, ilang seconds po dapat kong kainin doon bago mag-register ng gusto? Hindi. Habang 7 to 7, 7 a.m. to 7 p.m. yung election natin, no? Opo. Walang transmission yan habang sumusubo ka. So, pag subo mo, yung iyong mga naboto, pupunta yan sa tinatawag na SD card. Opo. No? Doon kinukumpile yan at doon ina-add yung mga boto kay President A, B, C, doon, no? And then, pag sinara yung botohan, yung ita-transmit ay yung naka-total na sa SD card. Mm. So ang pa doon, si Marcos got this much from, let's say, from 700 na nag-boto, Marcos got so much na 600 something, no? Robredo, ganyan. Lahat ng pangalan ng 10 na kandidato sa presidente, 9 candidates for vice president, 62 candidates for senators. 62, lahat yan, Pilipino. Ang dalaw. So, paano nakuha nila? At isang party list, no? Yan ang national. Pero, after that, ang local naman. No? So, nandun ang congressman, governor, mayor, councilor. So, yun po yung sinasabi nyo, 8 Piniplit yan. minutes ang kakainin Oo, bawat 8 to isang 10 papel minutes. niya. Walo yan. Oo. So, itong mga nakalagay doon, ay siyempre, yun ang bilang ng makina doon sa sinusubo ng mga butante, no? So, walang problema sa pagsubo dahil pag sinubo, Yung proseso na siya. tinototal na ng makina. Pero hindi pa itatransmit. Opo. Pinoprocess lang. Mag-imprenta mo na yung resulta sa presinto, bibigay sa mga poll watcher, pag-aralan nila ng konti. No? Hindi kung okay na sa kanila, sa kanila. Baka talagang magkakaroon. Oo, makapan. So, So, talagang from 7, hindi ka agad makatransmit. Oo, talagang posible po. Ano, Yes. Kasi kung 8 minutes yung bawat, or 10 minutes yung bawat sinasabi niyong isang sinubo, let's say 10 papel yung naisubo, kung bawat isa 8 minutes, and then 80 minutes na. Hindi naman. Sa 10 ang timing, no? Actually, nabigay ng timing po, maganda eh. Sa isang national result, president, vice president, senator, pero lahat ng 62 senators, nandun na, yung nakuha nila, kahit zero. No? I-imprenta yan. That takes around 1 minute. So, 8 minutes na para sa national. Then, patok sa local, ang isang ER, mga 30 seconds, half a minute. So yung walo, mga 4 minutes. So, 8 plus 4, 12 minutes lang, siyempre. Ay, yung mga pagsara nila, siyempre, marami pa yan, mga update, no? Abot yan ng mga 15 to 20 minutes. Kaya posible talaga yung Kaya nga, yung 20 million sa isang oras. Dahil
Ang laki na lang kinakain ng proseso. yung one guide, pero doon sa second hour, tapos na yung pag-imprenta. Dahil paralo na. Dahil may paralo na. Kaya gano'n. Kaya tingin nyo. Okay. So, ano pong ginawa nyo, Colonel? Nag-file kayo ng demanda ba o Ano kung ginawa dahil dati si General Elia nakakalam ng pagpusa sa Comelec at pakita ng constitution. Binigyan na lang sa akin dahil sila na sa Supreme Court at sa series of questions. Ito naman may part. Talagang I wrote that Comelec after 5 times to tell them na okay, I'm invoking my constitutional right. 15 times nyo po silang sinulatan? Diba? 5 times. Because I have the constitutional right to access to information Opo. that is critical for the public. Ano? Wala silang sinasagot. Wala. Limang beses sila ulit na violating ang constitutional right. Wala rin silang diba. Sometimes sila sa banyo, parang nangyari. Yun na ang ginawa na yung March 23, pinakitaan kami ng deception na. So wala pong, hindi mo siya dinimanda o Sinabihan pa din yung mga na forward na namin sa ombudsman niya. okay. Kasi sa ombudsman, hindi rin kami kilos. So binigyan lang kayo ng runaround, wala pa ikot-ikot pinagtatagal. Pero nag-action lang yung Comelec dahil sinuportahan si Colonel Antonio ng mga players. Talagang nagmanifesto sila at nagfirma. Yun ang after that nung pinalabas nung mga 10 years yung nanilang pumulman. Next day, Nag-react na si Comelec. tinawag na si Colonel Antonio, kalika na po muna. Yun na yung binigay niya. Yun ang binigyan ng 23. Nagtinatawag ng deception labs. Oo. First time nangyari yan sa'yo. And then after that, After that, kung tawagan kayo ulit, ano po ang second na ginawa ninyo hakbang? Kayong head nitong pagpuprotesta. Nakita nyo. Pa rin, tinitigiran ako. Sila na po ang nagbuwa ng initiative. Sa Supreme Court. Because Eddie decided na talagang legal access ko lang kayo for doing years. Kaya nandito itong plano na people matter. Kasi nakinig kami sa kanila, nadumaan mo natin sa legal Opo, avenues. tama. Ano naman, kaya mangyayari mo rin ako. Tapos, sir, Pero pero hiningi niyo po sa Supreme Court. Ano po ang hiningi niyo? nung nagsampa na kami sa Supreme Court, November yun, ng 2022, nag-petition din kami kila Colonel Antonio sa Comelec na i-disqualify yung Smartmatic. Na huwag na gamitin ang Smartmatic sa mga eleksyon natin. Dahil nga, yung sa Nauna po ito doon sa pupunta niya sa Supreme Court. Hindi, nauna yung Supreme Court. Court. No? Tapos yung disqualification petition, kasama na namin si Colonel Antonio, ay nagsampa kami ng petition sa Congress. Nagkaroon yan ng, dahil din sa mga suporta ng players, nagkaroon din ng hearing yun. Nag-hearing. Oo. Sa Comelec po. Sa Comelec. At nakita nyo, may resulta na disqualify na Ang Smartmatic. Smartmatic. Pero sinasabi ng Comelec, hindi na disqualify yung Smartmatic dahil sa dayaan na sinasabi nyo, na-disqualify siya because yung bribe na kinuha ni Andy Bautista, yung former commissioner, at doon daw sila na-disqualify. No? So, pinitisyon yun ng Smartmatic at ang Supreme Court nagsabi na mali yung decision ng Comelec, hindi dapat disqualify yun dahil wala pa naman final decision yung kaso niya sa United States yun. No? Pero nakapagpili na sila ng Niro, no? Yung Korean, na ngayon kini-question team namin ay yung Niro system
ay nire-reklamo din sa ibang bansa. South Korean yun eh. So ano po yung petition nyo sa Supreme Court? Okay. So yung una, hanggang ngayon, pending pa. No? Yung unang ilang Petition. Oo, di ba pang decision. Yung second na aming sinampa sa Supreme Court, itong kasi doon sa yung nag-decide ang COMELEC, in-bank nila, in-bank resolution nila, na disqualify yung Smartmatic. Mayroon din silang provision doon sa in-bank resolution na yun. Nandun nga kami doon sa hearing ngayon, na sinasabi nila, yabang panilipan sa komisyoner Gadya, para makita ng tao na walang bayaan, bubukas tayo ng mga ballot boxes. Kayo ang pipili. Siya yung kami ang pipili. Pumili kayo kahit anong mga ballot boxes. Buksan natin, bilangin natin, at ikumpara doon sa officially na na-transmit, no? Walang dayaan kung paano yung dalawa. Sabi niya, pero siyempre, kung hindi magpanon, no? May dayaan. So, one time for all, sabi niya, magbukas tayo, pili kayo, buksan natin, at bilangin. Pero, noong pumili na kami, nabuksan yung mga balota sa isang lugar lang para hindi buong Pilipinas. Dahil isang lugar lang, pag napakita mo na may discrepancy, kaya, no? Santo Tomas ang pinili namin. Tapos, January, itong taon na ito, na sinabi namin sa COMELEC, ito yung pinili namin bubuksan. Aba, hindi na kami pinansin. Walang response hanggang ngayon. Ang COMELEC po. Ang COMELEC. Parang patay Malaysia na sila. Ito po yung sinasabi ng mandamus. Parang hindi na diman. Yung second mandamus petition namin to force COMELEC to comply with their own resolution, in-bank resolution, to open ballot boxes. Dami po natin sa kung ano yung mandamus. Sige. Yung mandamus petition is an appeal to the Supreme Court to force another party to act on something, no? So, ibig sabihin po, ang SCI may karapatang mag-utos Yes. na ang isang agency o isang individual na government official or department Doon na sa- hindi gumagalaw sa anumang bagay na dapat nilang igalaw. No. Ayan. Ah, So, yung walang aksyon. April 30 kami nag-apply noon sa Supreme Court. Pero hanggang ngayon, wala Wala pa rin po. rin. Pati si Supreme Court parang wala na rin po silbi. Kumbaga, hindi na rin niya. Hindi niya mapuwersa si Hindi, pwede nga ma-orderan. Maorderan. Oo. Susunod Kaya lang, wala pa dapat. yung sabi kay Supreme Court, Wala pa sila. ilang buwan po itong pinagtagal-tagal ng Well, April 30 pa, so itong buwan na. No? Pero yung... mas nauna pa po doon, meron na rin talaga kayo. Nainip na rin kayo sa tagal ng action nila. Ano? Well, oo. I mean, silang galing sa kanila na magbukas, hindi galing sa amin. Galing sa kanila magbukas, pero yung pumili na kami ng bubuksan, patay Malaysia sila. Parang mayroon tayong kasunduan na tapos nung sinabi ko, no, dito tayo magbilangan, wala yung muna pinapansin. So, pupunta kami sa korte para persahin ka na gawain maksyon doon mismo sa iyong simulatan ng solusyon. At ang tanong, ano ang tinatawag mo ulit bakit ano yung nabuksan?
Sir, kayo po, anong sa tingin nyo na nadismaya na kayo sa kanilang ginagawa ng Melec at pati ang Supreme Court na parang bang nagbigay lang sila ng utos pero hindi naman nila pinupuwersa talagang maigi yung kanilang bigay ng utos. Ano po ang inisip nyo gawin? Actually, ang move ko, sumulat ako sa Supreme Court. May own na, may own na personal issue. Hindi naman pwede ko, ask mo dahil bakit ba hindi niyo binibigyan na resolution ng mga kaso na pinayman ano, na Rio. hindi rin ako sinabi. Wala akong sagot. Frustrated na kayo talaga doon. Yes, nang nag-invest, tinignan ko yung mga records ko, ang mga kaso ng kita ko. Kada case. Ano po ito? Yes, yung bribery case. Ay, bribery. Okay. Yes, yung fundraise kasi, napapanggaan yung mga naman. So, nag-bribe nila. Yung program ko sa Supreme Court, dahil mag-inaw sa patch ng episode sa court. Involved in tatlong branches ng Philippine government. Yung sa bribery. May tatlong branches na involved sa bribery. Kasi sino po ang bribe ng Supreme Court? Denied din yung Supreme Court. Kasama rin sila. Although hindi ko naman yung tatlong justices na bribe. Eh, sabi ko, bago natak ko na ito, sabi ko, sobrang yung ginagawa ninyo. Sobrang na ako. Kayo yung dapat magbigay ng justice, kayo kurap, masyadong kurap. So, sumulat ako sa ombudsman. Please. Sinulatan niyo po sa Yeah, sabi ko, you have to initiate an inquiry because nakakaya ito sa mundo. Yung Pilipinas, tatlong branches ng government. Ang gulo. Wala rin, hindi rin siya pumpo. Walang aksyon. So, nag-decide na kayo na this is not for me. Hindi ako dyan sa legal na venues. So, nag-tie-up kayo with group ng kilos. So, ano po yung layunin ninyo ng kilos leader? Well, actually, Eli will agree na business na yung option. Wala na mangyari. Talagang hopeless na. Lahat, pagkakalap ko sa lahat ng instrument ko, isang doon. Matagal ng conversation. Okay. Bukod doon sa appointed sila, meron pang bribe na nangyari pa. Amerika, nagkaroon ng kaso yung sa Panday. And I will declare that I'm the next 2 weeks. Kung nakapagala sa media, kayo kung wala nila kayo sa libro, kung sa inang kurap, bakit ang kurap kayo ito? Sasabihin ko sa kanila, hinihintay ko lang yung facts. Yes. Ang justice is ito ha. Hinihintay ko lang yung facts ng case na mga kakanin doon sa Delaware, US. Hindi mo kung ito kaya taas. Oras na bigyan ako ng video man ng tatlo. Hindi man ko rin ito. Mahal na sila mag-asman. Depensa nila ng trabaho ng sabihin nila na hindi sila parang pagkakas di ba rin issue na walang nangyayari dito sa situations na ano ng pinagayo dahil sila involved sa So ano po option ang tingin nyo na pwedeng isagot sa itong mga ginagawa nyo ng paikot-ikot, binibigyan parang circus lang ginagawa sa inyo na paikot-ikot na kayo, pero mabalik-balik yung kanta. kailangan yung taong bayan na kumilos. People power. At hindi mag-check na dapat yung taong bayan. Walang solusyon. Wala, binabalo wala kami. So, Lahat na ginawa namin yung illegal withdrawal, wala, not one. As been provided. Kita wala na yung court na mapuntahan. Opo, tama. So, ang pupunta Yun na yung ng last court ng mamamayan. mamamayan. Siya ang magdedesisyon. So yun po yung ibig na sabihin, Sir Eli, doon sa isang post nyo na nakita ko na parang sa frustration nyo, sinabi nyo na we, the TFTFA, have done our part. So it's in the hands of the Philippine people kung anong action ang gagawin nila. Yes. At tumutulong din yung direct resulta sa pagdaya, no? Sa ngayon, di ba, tumakbo sila sa Lingitin? Opo. Ganado sila
sa pagka-unity nila. Oo. Pero wala pang isang taon, nagpatak na yung unity, Nagkakaroon. nag-aaway na sila. Nagkakatakan na sila. So bakit ganyan? Bakit sabi nila, nakakuha sila ng pinakamalaking boto in the whole history of the Philippines. No? Opo, opo. 31 million. No? Pero kung mayroon kang ganyang number of boto, dapat mayroon kang suporta ng tao na pwede mong gawain kung paano magpaganda mo yung Pilipinas. Pero bakit instead na paganda ng Pilipinas, nag-aaway sila? No? At ano ang pinag-aawayan nila? Hindi nakakuha ng pwesto, hindi nakuha yung confidential fund, mga personal na bagay ang pinag-aawayan nila. Parang Tapos involved money. money, kaya nga parang sinasabi ko, personal, sinabi ko, parang wala kay bangko sa dalawang nagnakaw ng isang bangko, yung nakuha na nila yung pera, ngayon nag-aaway sila sa pagkakailan. Sa Pero atin. yun ang nangyari, no? So itong salpukan na ito ngayon, nagde-demonstrate na yung Duterte. Anong sinasigaw nila sa demonstration nila? Marcos resign. Opo. At sinasabi nila, AFP, yung PNP withdraw support. So, yan ang mga Alvarez. insidious yan, di ba? So sila na nagkawa na sila. So, parang nagkaroon kami ng isang advocacy na hindi natin papagpayaan pag itong dalawa nagtutukan, kasi masisira yung bansa natin. Lalo masisira. Kaya, ang kinakanayon, hindi kami ang mag-i-initiate ng any destabilization move. Isa sa kanila, ang Duterte, ang unang magpapaputok. Once na nagpaputok na yan, doon kami papasok. Siyempre, mga military ito, dahil ang nagsasambukan military, marili yan walang civilian mga So, pagpasok na itong third force na sinasabi namin kay Rodolfo, ay i-control yung situation at doon patalsikin yung dalawang nagdala na eleksyon. At itong third force na yun ay magpapan ng maybe a snap election later, pero kontrolado na ang sitwasyon. At dito ay papasok na siguro mga tao. Kasi tatanong lang namin sa mga tao, saan kayo? Kay Marcos na nagkaroon ka ng drug. Ito yung sinasabi ng Duterte side against Marcos, yun ang gagamitin din namin. Weak president, no? May pagka-under, nagpapatakbo ng gobyerno natin. Hindi siya. Or kay Duterte, nasubok ng naging kurap. Mas kurap, mamatay tao, at pro-China. Ayun po. So sa kayo, or sa amin, na kami, ang panamin is ibalik yung Pilipinas sa demokrasya. So, ang tao ngayon, hindi katulad noong EDSA 1 and EDSA 2, very clear yung puntahan ng mga tao, no? Sa gobyerno, ni Marcos, yung EDSA 1, o sa people power na binubuo ng mula po Latino. Walang similarity. Kasi hindi katulad ngayon na the same government na nanalo, na nakakuha ng pinakamalaki sila nag-aaway. Nag-aatakan ng power. Yes. So, anong ibig sabihin ng bakit sila nag-aaway? Dahil dinaya nila yung eleksyon. So, meron po kayo isang
post dati, ito parang paglilinaw na, ay, sige, sir. Kaya po, ano ang susunod nyo Gusto dito? kong mag-explain na kasi yung sinasabi ni General Eddie, baka napapasok tayo. So sa akin kasi, baka hindi tayo makarating doon sa punto na yun. Magano'n. Pwede na kung... Kasi gusto kong paliwanag sa taong bayan na may karapatan tayo, na sipain si Marcos. Unang-una, hindi naman siya qualified na kumandidato. Pangalawa, nagdaya sila. kung may kaso, meron silang case ng mga... Pangatlo, napakasama ng nangyayari sa gobyerno, bihirap mga tao dahil sa kanya. So, may karapatan tayong patalsikin siya. Alam ng military yan na pwedeng patalsikin si Marcos. We don't have to wait for the country na guluhin. Kasi natatakot naman ako baka maggulo yan, kaya magkaroon pa ng patalayan. Mag-iwasan natin yung kung mas maaga tayo sa Duterte, nagbilang si Marcos. Wala naman siya karapatan na tumigil sa Malacanang. Dahil nga, sila yung mga mandaraya lang. Ang diraya, pagkatapos siya, Tapos, itong nangyayari na maraming ang napakasama. pasama ng sitwasyon. Kaya gusto kong paliwanag sa mga tao na sa atin yung power, authority para patalsikin si Marcos. Pag sinabi namin ni General Eddie na go tayo, huwag kayo mag-hesitate. Dahil tayo lang pwede mag-solve ng problema na ito eh. Huwag na natin pakilaman si Duterte, baka ito maging problema eh. Takot ako doon dahil pagkata sa pukan niya, kahit nasabi nila na civil war, hanggat maaari, iwasan natin. Sa tingin niyo po ba may kakayahan pa si Duterte mag-launch ng Destabilization? Destabilization? Meron ba siyang cloud sa military na... At ang tinatakutan namin, suportado ng Egypt. Ayun China, Yes. pwedeng So, ibig sabihin, So- money motivated yung mga yes. mga mapapakilos nila. Ano na ng Egypt? Oo, nandito na, meron pa. So, parang kung linawin pa natin lalo itong pagdaraya na to, no? Meron kayong post na parang sa Cavite, na kung saan yung pattern na nakakatawa. Sige ako natawa dun sa nabasa ko na si Lacson parang nasa 8 lang ako, 9 na boto. Lahat ng presintong nakita Alam nyo. nyo, And then yung si mga- Isko, 6 ata, and then si Pacquiao 3 ata, parang gano'n. So, iisang pattern na lahat halos Pattern. Ako. Isa yon sa mga ginagamit ng political scientists para makita kung talagang dinaya ang election o hindi. Kasi kung dinaya ang election, talagang tatalo yan. Opo. Parang nagkangakaw, hindi sila Oo. nagkakaw. So mahirap talaga kumuha ng ebidensya, no? Na may dayaan. Pero sa pattern, ay lalabas nun. Kasi, for example, doon sa Cavite, baluarte yan ni Lacson. Sa lahat ng election na sumali si Lacson, di ba naging sumali yan sa pagka-presidente? Dati ko, At sa lahat ng Senate, Senate. top talaga siya sa Cavite. Top. Noong mga election doon na natalo niya si JLA, ang current presidential noon, at si FPJ, popular. Pero ngayon, iba ang nangyari. Number 3 lang siya sa Cavite. Tapos kung konti yung boto. Kukunti yung boto. In fact, Ilan po yung boto? talagang, for example, ang pinakamataas na nakuha ni Marcos sa isang presinto sa Cavite, mga 600. Isang presinto yun. Habang sa buong Cavite rin, ang pinakamataas na nakuha ni Lacson, wala pang 300, wala pang kalahati. At ang pinakamakuan pa doon sa Imos, City of Imos, na Yung doon kanya pinanganak, talaga. doon hometown talaga Doon siya Lacson. tumubo. Doon siya fourth placer pa sa doon. Natalo pa sa ni Moreno doon. No? Habang sa may ibang election, palaging sa number 1 siya dyan sa mga lugar na yan. So, and then, na-analyze din namin na halos lahat ng mga election returns sa Cavite, 95%, pinadala sa isang IP address. Opo. Yung 192.168.0.2 na
sinungaling pa nga ng Comelec. Sinasabi nila sa Senate hearing na itong 192.168.0.2 ay bigay ng Globe. Habang nung nakuha namin yung transmission logs ng Globe, Wala doon, walang record. Wala rin sa Smart Walang record ng na 192. ID na yun. So, sino yung galing lang yan sa Smartmatic? So meron pong silang ginamit na Yes, may ginamit sila ng gateway na gawa ng Smartmatic at ang Smartmatic nagbigay ng fund. So bago, from the BCM, bago pumunta sa mga servers ng Comelec, dumaan muna dito. Yung tinatawag namin man in the middle. yung At ID. walang nakakaalam yan, yung device na yan, tinatawag nila telco exchange, laman lang yan almost 1 year after the election. Sekreto. Talagang tinago nilang Oo. maigi. Lumabas lang yan yung na-discovery natin na mayroong isang IP address ginamit. So gumamit na po kayo ng forensic na Yan. para malaman nyo Hindi, talaga. inamin Kasi hindi nila. basta-basta. Inamin Ay, inamin din nila ba ng uli? Naggamit sila ng 192.67. Pero ang nagsinungaling sila, galing daw sa Globe. Sa Globe. Pinalalapat nila sa Oo, Globe. Globe. Pero wala naman. Walang record ng Record Globe. ng Globe. So ibig sabihin, dami ito. Galing sa kanila. Galing sa kanila. Mhm. Na hindi alam noong stakeholders dahil wala yun doon sa end-to-end transmission path na pinakita sa publiko before the election. So ano pong, sa tingin niyo naman po, ano ang naging papel ng NAMPREL at saka ng PPCRB? Bakit hindi nila alam to? Well, hindi, nakakita ka na ng magic. Lalo na yung hinahati yung isang babae. Opo, No? mga illusions. Alam natin na imposible yun. Oo. Na buhay pa siya paghati. Pero sinuportahan ng Kasi PPCRB and NAMPREL. yun ang nakita ng NAMPREL ko. Dahil may mga tinatagong mga illusion yan sa yung magician, may tinatago yan ng illusion. So kung ano lang Para nakita kung nila, nakita noong mga tao sa audience na nasa oo nga, pinagpan, parang gano'n. alam pa rin nila na nakita nila na talagang sinipre, pero buhay pa rin. Hindi ganyan yung nangyari. Ang tinignan lang ng NAMPREL at ng PPCRB ay yung ano lang pinakita sa Pinakita sa kanila. ng Comelec. So hindi rin sila nag-imbestiga ng nangyayari. Wala sila. Hindi Kahit- sila pina-investiga. In fact, ang PPCRB, may mga volunteers na doon na question. Ano yung question mismo sa Oo. PPCRB? Oo. Parang dati. Bakit hindi tayo makatingin independent sa binigay sa atin ng Comelec? No? Kasi binigay sa kanila itong mga election, itong printed. Mga no? printed na. Pero gusto nila malaman Paano nangyari kung yan? itong nakaprint dito ay kung bilangin Pareho. natin yung balota ay magpapareho. Kung mag-aal sila. Oo. Hindi sila pumiyag. Ang NAMPREL naman, yun ang dapat sa random manual audit, pumili randomly ng 757 na presinto, Presinto. balota sa buong Pilipinas, pero di na sa Diamond Hotel, from Mindanao, Diamond Hotel, from Sayda. Yung ano po din sa Diamond Hotel? Yung buong ballot box. Yung ballot box. Tapos pagdating doon binilang. Eh, sinong makapagsabi na yung dinadala yung ballot box from Ito yung Mindanao authentic. Oo. ay hindi binuksan at Opo. tinago yung Oo. ballot. Walang makasabi niyan. Except na tiwala na lang sa Comelec. Bali, parang nagtiwala lang sila basta. Lahat tayo. Ganun na lang. Okay, sige, yung binigay nyo. Di yan na yung sasabihin Kaya namin. ngayon, nag-challenge sa amin yung Comelec. Sige, magbukas tayo ngayon ng ballot box para makita natin kung talaga may tayo wala. Eh, yung pinili namin sa Tomas ngayon, patay malisa sila.
So, ano kung masasabi niyo tungkol doon, sir? Yung mga kalokohan ng pati ang yung pattern ng nangyaring voting sa Cavite at itong NAMPREL at saka itong PPCRB na parang pinaglaruan. Maliwanag na yung dayaan. Ang gusto kong pag-usapan natin ngayon, ano ba Anong ang sagot? laro ng Supreme Court sa mga pangyayari ito? Dapat. Ngayon sasabihin ko, without fear of contradiction, na ang laro ng Supreme Court ay ilibre yung public sa ang lahat na pangyayari. Yan ang nakikita nyo. Talagang Yes. gusto nilang ayaw nilang panagutin itong mga comment. Kino-cover up yung... Kino-cover up. Yes, dahil That's kasali sila. the word. Kasali sila sa pagdadaya. Tulog yan eh. Dahil appointed sila ni Duterte. Yes, yes. Dahil si Sara is part of the unity. Kaya alam mo ginawa ko, ang medyo masama na doon, sumulat mo sa ombudsman na bakit hindi nyo in-investigate yung kaso sa US. Sa ombudsman po ito. Oo, sinabi sa kanila, i-investigate nakakaya sa Pilipinas dahil nga tatlong branches. Ang malungkot nito, tatlong justices sa Supreme Court involved sa bribery. Yun ang gusto kong i-vulgar sa kanila. Sabihin ko, Chief Justice, harapin mo ako. Si Chief Justice po. Yes, hindi. Ito no, it's possible eh. Pero ibig sabihin kung ano sa kanyang responsibility lahat itong Yes, so sasabihin ko siya yung tatlong yan. Opo. Lahat ko sa kanya, publicly, ito hindi siya doon. Harapin niya publicly, sino yung tatlong justices na nakadimanda sa US Court, nag-import sa bribery sa Okada. Tingnan ko kung sasagot nila yan. Tingnan ko. Malang sila. Kaya sila sa akin, okay. The people must know na hindi yung nangyari ito dahil corrupt din yung Supreme Court. Opo. Inaayos nila, hindi na pinakover up yung pagdadaya ng Comelec at saka yung Socratic. Dahil oras na pagbigyan nila yung sunod ng petition ng 15 trillion, talo na sila. Opo. Lalo ka sa talo, lalo ka sa medalyan. Tama yung Supreme Court. Yung totoo niya kaya, sasabihin ko sa Justice, magharap tayo public debate. Sabihin mo sa akin, diretsuhan, na hindi kayo involved sa pag-cover up sa dayaan. Kaya sila parehong nagtatago. Itong si Comelec at saka itong si Supreme Court. Yes. Kasi pagka napatunayan ko, sila pareho may mga pananagutan. Kasama dito sa kalokohang nangyari ito. Kumbaga, isang malaking conspiracy. Yes, so... Hindi lang theory, pero meron nang nakitang mga ebidensya. Si General, at kayo naman, meron kayong sinasabi na may Okada case. So, ibig sabihin, meron truth talaga dito sa nangyayari. Na talagang kurang din yung Supreme Court. Kaya Opo. gusto mong patunayan na kaya hindi nila na-approve yung kanilang resolution, eh yun nga, mabibisto sila. Mabibito sila. Kaya pero pinagtatagal na lang nila hanggang sa mawala ng gana yung mga tao. Ang palalapsin ko sa taong bayan na tatlong justices covered by bribe. Nag-bribe ng ng Okada. Nag-bribe ng Okada. Yes, mali naman yun eh. Alam mo sila pang kaya sa 3 branches ng government involved. Yung una, yung president, si ano yun, si LAN. Si Lisa Marcos, yung representing the official president. At saka sa Congressman si Tambalos Los. Itong si bagong speaker. Yung si Tambalos Los, na-report pa yan. Na-report pa yan na Bonchero Prado, hinila niya yung bag containing 3.5 billion. Na-report niya sa ating diary na, di pa rin hindi inalis nila. Nag-jari po siya. Yes, na-diary pero hindi pala pinagawa, parang hindi inalis nila. So, ibig sabihin, yung asawa ng ating masasabi ng guro natin, pwede natin sabihin ko na peking presidente, no? Kasi ano nga daya nga So, yung asawa ng peking presidente, ang involved dito sa Okada na isa siya sa mga nakinabang. Kumbaga, bukod doon, itong si pinsan naman ni Marcos, na ni Bongbong, no? Na si Romualdez, pamangkin ng kanyang nanay. So, tapos itong mga taga-Supreme Court na tatlo. So, ibig sabihin, talagang lahat ito ay magkakadikit-dikit sila. Hindi na ito may resolve na kung magitan ng isang mahinahon na legal matter, so ano man, siguro talagang tama yung sinasabi nyo na yung nga, panawagan nyo na sinasabi nyo na
alsa na ang bayan. Parang gano'n, ano. Yun ang nakikita yung tamang pinakasagot lang. At Walang iba. yun na rin po yung sinasabi ni General Eli na it's up to the people. Anong dapat nilang gawin. Sila nang bahala. Take the matters into their hands. Yun na po yung anong fan. Kasi nagawa na namin lahat na Opo, masyado ng pagod, ano. No, ang problema lang, ilang 2 taon tayo ganito, Oo. wala pa rin response ng tao. Tapos lalong naman sumasahol pa ang sitwasyon. Pero dadating tayo sa punto na kasi parang hindi pa apektado yung mga tao sa Parang tingin nila Oo. kung nakakapag-face nila. kaya pa. Kasi yung parang dinrainmas tayo dun sa salitang Filipinos are resilient. Parang ganun. Laging nasa utak ng tao na, resilient ang mga Pilipino. Makakalagpas. At hindi lang yun, yung pakita na pinakamalaking boto sa buong history natin na panalunan ng administrasyon na ito, 31 million. 31 million, no? So, Walang nakakalit sa mga ganun. tao. Oo. No? Akala nila, totoong-totoo. Oo. Not So, sila yung nanalo yun na. ang bakit hindi ka nagkakaroon tao. Pero, hintayin mo. Dahil ngayon, hindi mismanage ng gobyerno natin, mabagsak talaga tayo. No? Or, baka mas mauna pa, yung magkaroon ng destabilization. So, we must be ready for two. No? Pero talaga, ang panito is people power. Yung sinasabi ko ito. Hindi na natin maasahan yung gobyerno Dahil na nga, ma-resolve itong ating problema. dahil nga nag-aagawan na lang sila ng mga, kumbaga, yung mga natitira pa nilang makuhang pera, mga pang-pera so, mga pagkakakwartahan, inaatupag din yung dalawa. At bukod doon yung kanilang survival bilang isang, Yes. dahil nga mga peke na sila, Ang nailabas na natin. ang tinatakutan talaga ng Duterte group is of course yung papasukin yung ICC. ICC. At paano ba? Ngayon, mayroong arrest warrant kay Tibuloy, yung mga kawyate ni Duterte. Tinatago nila lahat yan. Pero, at yung Marcos group naman, nagpadala ng ilang batalyon para hanapin si Tibuloy. Parang parang drama, overkill na drama. So, Hindi naman nila talaga siguro kung kunin. makatapan ko, nakikita nito ng tao, kaya lang, wala pa yung trigger, no, yung talagang nangyayari, no, nangyayari noong EDSA 1 at EDSA 2. Siguro po dahil sa kulangan nga ng nakakaalam pa, no? Itong ating nangyayari. Kaya kailangan ipaalam ng gusto sa mamamayang Pilipino mga nangyayari ay lahat ng itong mga isyong kinakaharap natin ngayon, itong mga paghihirap, itong mga ano pa, at lalo na itong pagdami nitong mga China na nandito, Chinese na nandito, nagkalat na yung mga Pogo Syndicate na siya nilang naprubahan na ito ay mga milisya, no, na pinapaikot na dito sa Pilipinas. Dahil lamang ito ay resulta ng isang dayaan. Dayaan lang talaga kaya kung bakit nagkaroon tayo ng mga ganito. Idudugtong ko na yung gusto ko sabihin na yung Smartmatic, conspiracy with Comelec, parehong pura, sila ang bumoto kay Marcos, hindi yung taong Hindi yung bayan. taong bayan. Kaya ito, illegitimate siya. Kahit dapat sa minuto, mawala na sa Malacanang. Kaya ang plano ko, pag hindi pa natuloy yung Malacanang, people power, tayo pupunta sa Malacanang. Pag hindi sa Malacanang, you bitaw. You resign. You are not illegitimate president. Para maramdaman ng mga tao na talagang Merong nagsasalita para sa kanila. hopefully, masusunod na yung malakihan natin people power. Kailangan lang po magsalita, no? Ako, susunod na. Saka si General Eli. Yes. Yun yung tandem ninyo na ang dapat natin maabot na ng mga mamamayang Pilipino. Kasi pag nagugulat ako may mga tao pa rin, hindi nila alam na merong dayaan at meron ng naipulbang mga ebidensya. Nagugulat ako So dahil siguro nga, una, hindi ito nilalabas ng mainstream media dahil nasabi na ang mainstream media ay
meron ng mga binili na owned na talaga ng mga Romualdez, katulad ng bulletin, at itong Inquirer din, na mataas na rin yung kanilang share doon na binenta ni Preto. So, ibig sabihin, mga media is controlled na isang act ng isang suppression sa mga mamamayan. At hindi lang yung mainstream, pati yung social media, nagbabayad sila ng thousands of trolls. Oo. Yung tayo, buti na lang, meron tayo. Meron tayo ng vlog para dito. Compare mo yan sa kanilang Machinery. resources, Oo. machinery. Okay, I want to take this opportunity na pagsabihan ko yung media. You cannot do this any longer. Babanatan ko rin. So, sa kanila, mag-ingat kayo. Dahil nawawala kayo sa concept ng democracy. Ba't kayo binabayaran ng hindi na pa nagsasalita? Yung sinasabi ko ito dahil yung panahon ni Duterte, itong sulat ko sa editor ng Inquirer. second or third day, lumabas na yung book. Yung letter. Yung galit ko kayo. Pero parang itong huli, nandiyan na si Marcos, ayaw na tanongin. Yung letter mismo nyo, ayaw na tanggapin. Parang return to sender na. Talaga. Sasabihin ko sila, pag nahanap kami sa people power, at manadalo kami, tagalit kayo. Siyempre, tagalit kayo. Bali, lahat itong mga ito, kumbaga, kung sakaling mapag-agumpay o maidudsan yung sinasabi ng pagkaroon ng people power, mananagot sila, no? Kasi may mga kaso silang ginawa Kumbaga, naloko sila ng tao. Isang ano yun, na ang lokohin mo ang taong bayan. Ang taong bayan, sabi nga ni General, pagka na ang taong bayan na ang kumilos, people always win. Hindi pwedeng hindi mananalo. Kumbaga, ito yung voice of the people, voice of God. So, ano po, ang gusto nyo pagdating sa manonood, mga nakikinig? General. Gusto kong magpili ka kasi Marcos has no legal authority nor moral ascendancy to govern our country. He should be taken out as straight as possible. Kaya nakikusap sa mga kababayan natin na pag nagsabi tayo na go na tayo, mag-share sa kanya para matanggal na itong magulong kasi natin. Okay. Ang tuloy-tuloy kayo maghihinga. Yung pwedeng presidente at pwedeng vice-president. Ngayon po, sir, General. Pero gusto ko rin makita yung mga tao na pakita nila sa COMELEC na hindi sila pwedeng lupuin sa mga resulta na pinapakita nila dahil alam mo yung manluloko yun. Magsasabi na ganito, sige magbukas tayo. So, tayo for example, alam ko na niloloko ka, kung nagsabi ka sige may pirma tayo. ito gagawin ko. O sige, ito na yung aking gagawin. Tapos hindi ako tutupad. Nasa iyo na, hindi ka tutupad. Ayun ay dapat makita ng tao na talagang niloloko na tayo. Palpal papayag na ganito. Kasi kung hindi tayo gagalaw ngayon, sino? Kung hindi tayo kikibo ngayon, sino? Sinong kikibo? Hindi tayo na. At kung hindi tayo kikibo ngayon, itong resulta ng pagdadaya sa election ay pati yung mga anak natin, mga apo natin ay magsasuffer. And then, kung wala na tayo sa mundo na ito, naisip ng mga anak natin, o bakit kayo? Patuloy ngayon. O bakit yung mga
revolutionary, nag-aaway-away kayo, kaya hindi kayo nanalo. So ganyan niliisipin ng mga apo natin at apo sa tuho. Yung ginawa nyo. Wala, ba't kami ngayon ang nagpapasan itong utang na ginawa nyo nung kayo ay buhay. Parang nung kami, nung kabataan namin, nung panahon na sa Marcel, parang sinisisi namin, mga magulang namin, hindi kayo tumibo. Pinabayaan yung magandang 20 taon na higit. At kayo ang nagsuffer dahil sa hindi nila pagtibo. Oo, yun po. Yan hindi na nangyayari, pero mas malala pa ngayon. Dahil masisira talaga bansa natin. Lalo na meron ng kasabuat na silang ibang bansa pa na kasama nila sa panlulokong ito. Itong sinasabi nga na yung pagpasok ng mga Chinese dito. Gusto ko rin ulitin na yung kabataan ang dapat sumali ito. Dahil yung matatandang politiko ayaw na sumali. Sila yung natalo, dinaya, hindi naman tumutulong sa atin. Ang pag-asa ko na lang nasa kabataan. At yung medyo bata pa nata. Kaya sa Tuesday, meron tayong forum sa UP. Sinimulan namin yan. Mag-iikot tayo sa mga universities para paliwanag sa kanila na nasa inyong pag-asa ng bayan. Kami, 81 years old na si Eli, 80 years old. Saan pa pa nga pupulutin? Wala na, kaya dapat sila nang magsimula kami. Sila tumulong, yun ang magiging subject namin. Kaya yung mga taga-UP, yung UP students, nakikiusap ako sa inyo na sumama kayo sa forum na yun. Para maintindihan nyo, kayo ay may responsibilidad sa nangyayari ngayon. Yung nangyayari ngayon dapat matigil at kayo ang malaking person na mapapatigil yan scenario yan. Kaya inaayaan namin kayo sa Martes. 1 o'clock in the morning sa After yun. sumama kayo sa amin dahil kayo ang pagkasa ng bayan. Kami lang, nasa amin lang yung pag-tension yung dapat yan. Kami magsimula tayo ng dapat. Kasi kami matanda niya yan. Okay po. May tanong po kasi dito, sabi ni Romeo Dulay, gusto niyo bang policy si BBM para pumalik si Sara? Para maging pro-Red China ulit ang Pilipinas? Sino pong sasabihin? Hindi namin, actually, ang aming panidayaan, hindi lang si BBM, kasama si, in fact, tandaan nyo, nung eleksyon, ang presidente noon ay si President Duterte, yung ama ni Sara. No? At itong dayaan, hindi lang pwede kay BBM maalis pa kay Sara. Kung talagang may dayaan, dapat tanggal yung dalawang yun dahil sa dayaan. Hindi lang yung isa. Of course, yung bulsa ni Duterte, gusto nilang tanggal si BBM para mapalitan ni Sara. Ayaw din namin yun. Walang hindi makasolve ng problema yun. Siguro gusto ko ipaliwanag. Kaya this is confidential at this point. Pero gusto ko malaman ng mga tao na mayroong papalit sa gobyerno. Dala yung people power, may papalit sa gobyerno ni Marcos. Ang tawag ko rito yung Joint Civilian Military Government na sila mag-declare ng failure of elections. Bakit ko sinasabi ito? Pag mag-declare na mayroong declaration ng failure of elections, Lahat sila. Ibig sabihin yung unity team na yan, wala. lahat sila. Kaya kung sila mag-alala mamamayani pa rin si Duterte. Baka yun. So yung kung ano man yung kinatasakot mo o hindi nababahala ng isip mo, walang ganon ang babae po siya. Failure of election, tapos magkaroon ng snap election. Failure of election po. Ibig sabihin lahat. At saka hindi nagpapahag yung military, nagkaroon din tayo ng isip. Kasi mga pag gusto kong halaman niya, sumaman ako doon sa samahan ng mga in-chip. Sumupunta at sila, sumaman ako ron. And offered by leadership, dalawa lang mga salita para sa kanila eh. Yung mapapasa na yung military mo na ginagawa, dahil walang nag-order si Bobo. Si Bobo, si Banat, Marcos, BBM, for sure.
Wala siya sinasabi, walang guidance yung military. Anong gagawin nila? Laging pasensya lang. Kahit na kinakawawan sila doon sa West Philippine Sea. Talagang dapat, yung military kikilos yan. Pag nag-people power na kikilos yung mga Susuporta rin. last quarter. Talagang ang mahirap ang buhay nila ngayon dahil yung presidente na sabi ko nga, Bobo, baka Marcos. Bibigyan, yan ang kanya eh. Hindi pa kilos yung military, hindi lang order ni Bobo Marcos. Ay, relax na kayo. Huwag kayong mag-ignite. Noong pong panahon ng EDSA 1, ang simbahan ay solid na nagbigay din ng support. Financing. Oo, no? Yung mga pare noon, sinuportahan si Cardinal C. So ngayon, ano po ang masasabi niyo tungkol sa simbahan naman? Ano po paano gusto niyo manawagan ba sa simbahan? Sir, ano po ang tingin ninyong papel ng... Kasi itong minsan, ang kalokohan na ginagamit ng mga politiko, pagka may mga ganitong silang maapektuhan, sasabihin nila kagad yung salitang nasa Constitution ng separation of church and state. Yan lagi na yung palusot nila eh. So ano pong masasabi niyo po dito sa simbahan? Ano po? Well, ang role ng simbahan dito is, of course, sa time ni Cardinal C, may talagang leader, no, na nagtayo at Panindigan. yes. Ngayon, wala tayong nakikita ganyan. Wala na tayong nakikita opposition na katulad noon, may authority. Wala nga ngayon, no? So, talaga, huwag na tayo maghintay. Nasa tao na eh. Kung ano man religion ng tao, immaterial na talaga. So kayo po, ano po pwede sabihin sa simbahan? Gusto kong malaman ng mga taong bayan na yung papanunsyo, nakausap ko yan noong araw ng pagkabuhay ba? Itong Holy Week. Siya nag-misa sa Magallanes, so siya nakita ko PayPal nuncio. yung papanunsyo. So nagmano yung mga tao. Ito Dimas, nagmano rin ako as ako bisa ka may community day. Sige, what is it? I would like Vatican to tell them, to tell Vatican that the Catholic Church of the Philippines is not helping the Philippine people. No, that's not true. Sabi ko, it is. Hindi kayo tumulong sa election. Ang sagot sa akin ng papanunsyo, that is political. Sabi niyo sa akin, kung it's political, sabi ko, no, papanunsyo. That is not political issue. It is a moral issue. Dapat lumaban kayo. Ay, pinigil niya, go, right, gusto mo. Ganyan niya ako. Ang dami kasi taong nakikinig. But, Yun ang papel nila, sir di ba? Yun ang papel ng simbahan to guard the morality of the people, yung the moral fiber of the people. Eh kung ganito merong fraudulent, widespread fraudulent, nationwide fraudulent, tapos ito-tolerate nila, tapos sasabihin nilang that is political. Eh hindi na political, moral na yun eh. Dahil nakita na natin ng daya eh. Meron pa namang mandaraya na hindi kasalanan. although Personal still. Oo, that's still. gusto ko naman sabihin na kami na General Eli, kaya namin kausap si Bishop Badapuro. Yun ang tumutulong sa atin, sa ating close. Ang problema, yung CBCP, ate, May mga conservative pa. hindi ko sa ba't ang tawag rin. Ano po? Ayaw mo sa akin eh. Tawag ko sa kanila. Kumbaga sila yung nagtotolerate. Sila nagtutuloy. Yung kalahati, sumasama kay Bishop Badapuro para tulungan kami. Wala nangyari, basta usapan namin. Parang yung panahon ni GMA, nangyari nung in-expose dito ni Bishop Cruz yung mga weteng-weteng na sinuportahan nito ng datos naman ni Padre Reyes. And then nung medyo umingay na yung issue na yun, inimbitahan ni GMA, ni former President GMA, yung mga bishop, ilang bishop na nagpunta doon, nabalita nga, na binigyan sila ng mga paper bag for merong laman na 500,000 cash. At saka may mga Pajero, Montero, na lumabas sa Inquirer, at saka sa radyo ni Ted Pailon.
So parang ganito yung gusto nyo sabihin na itong mga ibang bishop, ganun din. Ganun din ang ginagawa. Kaya hindi ayaw sumuporta. Gusto kong gamitin itong opportunity ito na makiusap sa simbahan. Kumilos kayo. 80% ng tao dito, katoliko eh. Gusto ko pumunta sa Iglesia ni Cristo. Meron akong appointment doon. Kukunti naman sila eh. Kukunti, pero gusto kong malaman nila na yung Catholic church natin, walang ginagawa. Yun yung mandate pa naman nila. Dapat makialam sila sa pagdating sa kalokohan lang nangyayari. Dapat makialam sila. Morality na yung issue. Ang mapapadali yung laban natin, so sila mismo ay magtataguyod sa atin. I can tell you, pag sinabi ng mga bispo, magsilabas kayo, tulungan niyo si General Rio. Lalabasin mo yan. Mas mapapadali yung laban. Parang yung mga ni Cardinal C. Tama. Isa tayo. Yun na po. Meron pa po question tayo dyan. Sabi ni Sir Leo, let's support TNPU. God bless you po sa inyo. Sabi ni Elinda Molina, let's support TNPU to have a transparent election. God bless po sa inyong dalawa. Sabi ni Elena Clovano, watching from Catanduanes, and sabi ni Laila Estrella, hello po sa inyo, itong ilang laban. Mayroon ditong, sabi ni Oniel, para isipan bakit nanalo si Robin Padilla, naging number 1 pa. So, God bless din ito lang daw ang laban. Maraming salamat. Supportan niyo po ang maaaring makatulong sa kanilang laban. Pero tama si Cardinal, na magpatuloy dapat mga kabataan. Opo. Tanda na kami. Kumbaga, sisimulan lang ng yung mga mag-experiment dito. Tapos, talagang ano nito yung mamamayan na yung kabataan. Silang pag-asa eh. Opo. Meron pa po bang mga katanungan na binabakod dyan sa atin. So kung wala na po, pwede na po kami magpaalam sa inyo hanggang sa muli natin pagkita kung sakaling may maulit pa itong ating talakayan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo.